Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Cassandra still wanted to stay in bed, but her stomach was growling. Gutom na siya at kailangan na niyang kumain. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising si Adriel sa tabi niya. Pumasok siya sa banyo upang mag-shower. Habang nakatapat siya sa dutya, ay hindi niya napigilan ang sariling balikan ng mga nangyari na nagdaang gabi sa pagitan nila ni Adriel. He was a great lover indeed. He was very passionate, yet gentle with her. Nasa mga galaw pa rin ito ang pag-aalaga sa kanya na para sa isang babasaging kristal na ayaw nito magaskasan man lang. Kahit na sinabi niya rito ang ayos lang siya, ay hindi pa rin ito nakinig. Ngunit isang parte niya ang natutuwa, ninalagaan siya nito. She wanted to ease the pain he felt after having that nightmare. Gusto niyang pahinahunin ang loob nito at ipaalam doon na dito lang siya at hindi niya ito iiwan. Nang matapos siyang maligo at magbihes ay bumalik na siya sa kanyang kwarto. Nakadama siya ng disappointment na makitang wala na roon si Adriel. Malamang ay bumalik na ito sa silid nito upang makapag-ayos. Nagpa siyang bumaba na lang upang kumain. Nabutan niya nagkakagulo mga kawaksi sa kusina. Nakaupo sa isang high chair si Wade habang si Mariel ay may kung anong sinasabi sa isa pang babae. Halata nagpapanik ito. Nang malingunan siya ng mga ito, ay agad siyang inastima ni Mariel. Ma'am Cassandra, kung mag-aalmusal na po kayo, ihanda ko na lang po yung sa veranda. Magalang na wika nito. Anong nangyayari? Sa halip ay tanong niya. Lumayas po kasi si Stephanie. Sumama po sa lalaki na kilala niya sa kung saan. Hindi po namin alam kung saan siya nagpunta. Pagkukwento nito. Tinignan niya si Wade na abala sa paglalaro. Wala itong kaalam-alam na iniwan ito ng ina nito. Iniwan niya si Wade? Opo, sagot ni Mariel at saka bumuntong hininga. Alam na ba ito ni Adriel? Opo, nagutos na po siya na ipahanap si Stephanie. Narinig nila ang pagkikik ni Wade. Mukhang tuwang-tuwa ito sa laruan nito. Napangiti si Mariel at ginulong buhok ng paslet. Nanikip naman ang dibdib niya. Bakit kung sino pa ang mga babaeng ayaw magkaanak ang biniyayaan ng mga anghel? Bakit siya'y pinagkaita niyon? Stop! Wala nang saysay ang isipin pa niya iyon. Matagal na niya itinatanong iyon, ngunit wala naman siya nakukuhang sagot. Tanging sakit at bighati lamang ang kanyang nararamdaman. Hinilot ni Mariel ang sentido nito. Paano kung matatapos lahat ng gagawin ko kung kailangan kong alagaan si Wade? Problemadong tanong nito na mas sa sarili nito ay tinatanong. Ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Presinta niya. Nagulat si Mariel sa sinabi nito. Maging siya ay nagulat din sa sarili niya. Hindi na po ma'am. Hindi niyo po kailangang gawin yon. Nakakahiya po sa inyo. Saka nasa honeymoon po kayo ni Sir Adriel. Ang giging abala lang po si Wade sa inyo. Nonsense. Aniya. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Sinabi ni Adriel sa mga tao roon na honeymoon nila. Wala naman akong gagawin. Kaya pwede ko siyang alagaan. Sigurado po kayo? Oo naman. Binuhat ni Cassandra ang bata at pinunasan ang mukha nito bago ibinigay sa kanya. Wade spread his arms out to her. Kinarga niya ito. Gusto niyang maiyak dahil sa karga niyang bata, ngunit pinigilan niya ang sarili. Gusto niya itong pupugin ng halik nang yumakap ito sa leeg niya, ngunit pinagkasya na lang niyang sarili sa paghawak na mahigpit dito. Takot at takot siya mabagsak ito. Na makarating sila sa veranda, ay inipo niya ito sa kanyang mga hita. Inahitid ng isa pang kawaksing si Maye, ang playpen ni Wade. Ngunit hindi niniligay roon ang bata dahil sa nakikita niyang kunot sa noon nito. Parang ayaw rin naman itong manatili lang doon. Pwede kang umupo sa akin kung magiging good boy ka. Nakangiting kausap niya rito. Ginulo pa niya ang buhok nito. Humagikik ito. Nanikip na naman ang kanyang dibdib. Kung nabubuhay lang kanyang anak, malamang nakasimbibo rin iyon ni Wade. Umiwas na siya sa mga bata mula nang mawalang anak niya. Ngunit ng mga oras na iyon, pakiramdam niya
ay sa mga bisiglan niyan tamang lugar para sa munting anghel na ito. Napatingin siya sa gawin ng pintuan na maramdaman niyang parang may nakatingin sa kanila ni Wade. At doon ay nakita niya nakatayo si Adriel. Madilim ang mukha nito, ngunit nang tumingin ito sa kanya ay medyo lumambot ang ekspresyon nito. At nang tumingin ito kay Wade ay ngumiti na ito. Umupo ito sa kaibayong silya ng inuupuan niya. Wade stretched his arms out to Adriel. Parang ayaw niyang ibigay ang bata sa lalaki, ngunit hindi naman pwede. Nang karga na ito ni Adriel ay parang nagkaroon ng sariling mundo ang dalawa. Nagtatawa na ng mga ito, lalong sumama ang pakiramdam niya. Yun ang pinapangarap niya noon, si Adriel at ang isang sanggol, na malabo na mangyari ngayon dahil hindi naman sila totoong mag-asawa. Maghihiwalay rin sila pagkatapos ng 3 buwan. Nakita na siya? Nananansyang tanong niya. Hindi pa. Anong mangyayari kapag hindi siya nakita? Nag-aalalang tanong niya. Sana lang alam kong gagawin. What about Wade? Tinignan nito ang batang nasa kandungan nito. Marami mag-aalaga sa kanya. Sino? Hindi ko pa alam. Masakit isipin, ni ibang tao pa mag-aalaga sa bata, sa halip na ina nito ang magpapalaki rito. Pwede namang silang dalawa na lang ni Adriel ang mag-alaga sa bata, ngunit alam niyang sa panaginip lang maaari mangyari yon. I'm sorry Adriel. Alam ko masakit sa iyo ang pag-alis ni Steph. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko sila kayang iligtas lahat. Besides, sumama siya sa isang lalaki. Hindi naman bumalik sa lansangan. Anito sa kaswal na tinig. Anong madalas na mangyari sa mga bata na nagtatrabaho rito? Tanong niya upang i-distract ito sa pag-iisip ng mga negatibong bagay. Karamihan sa kanila ay nag-aaral. So, mga college graduate ang karamihan sa kanila? Tumango ito. Kinukuha sila ng Aquino Industries para magtrabaho sa kumpanya pagkatapos sila magkolehiyo. Ano kaya mangyayari kung hindi mo sila tinutulungan? Tanong niya. Malaki na gagawa nito para sa mga batang naliligaw ng landas, kaya hindi dapat ito nag-iisip ng mga bagay na hindi nito nagagawa para sa iba pang mga kabataan. Drugs, prostitution, death, even war. Nakabit-balikat ang sagot nito. War? Nakakunot noong tanong niya. Yes, marami mga ganong sa bansa na sasakupan ng Latin America. Hindi ko alam yun. And then an idea suddenly popped into her mind. Hindi kaya mga pilat nito ay nakuha nito sa mga giyera na sinasabi nito? Nangyari na ito sa'yo? Nang malamig ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Gusto mo ba talagang malaman? Sa tingin mo ba, matutulungan mo ako kapag sinabi ko sa iyong lahat na mapapala sa isang katulad mo mga bangungot ko? Yes, I want to know. At sa tingin ko, walang ibang makakatulong sa iyo kung hindi ang sarili mo lang, Adriel. Aniya, naaawa siya sa batang Adriel na nakaranas ng hindi magagandang bagay noon. Bago pa ulit ito makasagot, ay dumating na mga pagkain nila. Kinuha ni Menchie kay Adriel si Wade at inilagay ang bata sa playpen nito. Maya-maya lang ay tulog ng bata. Nang maiwan sila ni Adriel doon, ay tahimik na trignan lang nila ang mga nakahaing pagkain sa harap nila. Hindi ako sanay na pinag-uusapan ng tungkol sa nakaraan ko. Maya-maya ay sabi nito. But yes, I was a guerrilla fighter. Cassandra, marami na ako nakita mga karahasan. Naintindihan ko na ngayon kung bakit galit ka sa uncle mo na nagtraidor sa'yo, kung bakit importante sa iyong La Familia. Dumukwang siya at hinawakan ang kamay nito nakapatong sa mesa. Ngunit hinila nito ang kamay nito kaya nabitawan niya iyon. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga hita at yumuko. Inisip niya kung may nagawa na naman siyang mali. Huwag mo na uling gagawin yun. He hissed. Naalala niya na ganoon din ang ginawa nito nung nasa Buenos Aires sila. Nung muntik na siya nitong masaktan, nang gisingin niya ito habang binabangungot ito. Ano kayang mayroon sa braso nito at ayaw nitong pahawakan iyon? Ngunit hindi na niya ito iuusasain pa. Masyado na siya nagiging pakialamera sa buhay nito. Gusto ko lang sabihin na masyado ka nagiging matigas sa sarili mo. Hindi mo nare-realize na marami ka na nagagawa para sa ibang tao. Mas nagpapa-apekto ka sa mga masasamang nangyari at nagawa mo kaysa sa mga mabubuting bagay na nagawa mo. Sinuklay ni Adriel ang mga daliri ng kanyang buhok. Nakaramdam siya ng frustration sa mga nangyayari. Masyado na nabuksan ni Cassandra ang sugat ng kanyang nakaraan nang hindi nito namamalayan. At malapit na itong matibag ang kanyang depensa. Hindi malamang sa hindi, malapit na ito sa realisasyon na kaunti na lang at matutuklasan na nito ang katotohanan.
Tama ka, aniya sa mahinang tinig. I do take failure personally, especially when it concerns the kids. At hindi lang pera nawawala sa akin kapag nagkakamali ako. Marami rin nasasayang na mga buhay. Pero marami ka na rin nasagip na mga buhay. Maring ipinikit niya kanyang mga mata bago muling dumilat. Iba na yata nangyayari ngayon. Sa pagkakatanda niya, dinala niya sa Argentina si Cassandra para parusahan ito sa tangkang pagkuha sa kanya na kwintas. Hindi niya ito dinala roon upang pakialaman ang buhay niya at buksan ang kanyang nakaraan. She could see right through him and he was not happy about that. Hindi niya gusto na unti-unti na nagbabago ang tingin niya rito. Ano na nangyari sa galit na nararamdaman niya para dito noon. Yet, he knew that if the choices were to put her on a plane this afternoon or have her in his bed tonight, the latter would win. One night with her, and he was addicted to the rush he felt when he made love to her. The feeling was temporary, he knew it, but it was still inconvenient. But he intended to make the most out of it while it lasted. Yes, the foundation saves lives. Masaya kami makatulong, pero mas maganda kung hindi na kami kakailanganin pa. Pero hindi ko alam kung mangyayari pa yon. No, perhaps not. Pero alam kong hindi ka titigas sa ginagawa mong pagtulong sa kanila. Tumango siya. Tinignan niya natutulog na si Wade. Mas maganda kung makikita natin si Steph. Mamimiss siya ng anak niya. Nangilid ang mga luha sa mga mata nito. Hindi ko alam kung paano ninagawang iwan ang anak niya. Siguro, mamimiss din niya si Wade at kusa niya babalikan ng bata. Tinitigan niya ito ng mataman. She looked like she was longing for a child. Kahit na sinabi nito sa kanya na nagdaang araw na natatakot itong mapalapit sa mga bata. Masaya pa nga ito na makita niya ito kanina habang kalong nito si Wade. Siguro tama ka, pero bata pa si Steph. She's only 16 years old and she wants to be free. Siguro inisip niya na magiging pabigat lang si Wade sa kanya. Siguro nga mahal niya ang anak niya, pero inisip din niya na siguro mas mabubuhay siya ng masaya na hindi niya kasama ang bata. She blinked. Alam niya pinipigilan lang nitong umiyak sa harap niya. Pwede ring nademonyo siya ng lalaking sinamahan niya, pero babalik din siya sa katinuan at babalikan ang anak niya. Iyan bang ginawa mo, Cassandra? Malumanay na tanong niya dito. Anong ibig mong sabihin? Would you have come with me? Kung isinama ba kita noon, sasama ka sa akin? Nagbaba ito ng tingin at pinaglaruan ng pagkain nasa plato nito. I would have loved to. Kahit sa dulo pa ng mundo, ay sasama ko sa'yo kung hindi ko lang agad nalaman ng totoo. Anong totoo? Na ginagamit mo lang ako, tulad ng panggagamit mo sa akin? Paniwalaan mong gusto mong paniwalaan. Tinignan siya nito ng masama. Pero ang totoo, kung naisip ko lang na pwede kong hiningin kay daddy na bilhin ka, ginawa ko na. Because I was that hopelessly in love and deluded. Hindi nila alam kung bakit nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito. Deluded? Paano ka naman nakakasiguro na hindi mo ngayon sinasabi sa kanya? Hindi mo kailangan sabihin ng diretsyong lahat. Hindi ako nagkwento kay daddy ng kahit na ano tungkol sa'yo o sa kahit na sino dahil natatakot ako sa sasabihin nila kapag nagsalita ako. At ano naman sa palagay mong sasabihin nila? Itinaas nito ang baba nito at diretso siyang tinignan. Nasasanay na siya sa gestures nito. Maybe that was her defense mechanism. Nananaginip lang ako na hindi naman ako maganda at matalino para magustuhan mo ko. Mahaba ang listahan kung gusto mo pang marinig ang lahat ng yun. Nakaramdam siya ng galit sa pamilya nito. Anong klaseng pamilya mga ito kung sasabihin ng mga iyon ng ganoon si Cassandra? Ang ina at kapatid nito, posible pang magawa yun dito dahil sa inggit, ngunit hindi ang ama nito. Alam niya mahal ito ng daddy nito. They're wrong, Cassandra. Umismid ito. Oo, at pinatunayan mo sa akin yun na bigla ka nalang umalis pagkatapos mong pirmahan ang marriage license natin. Tumayo siya at lumapit dito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at hinalikan nito na mariin sa mga labi. Hindi na nila pwedeng sabihin yun ngayon sa'yo. At alam mo yun, Aniya, life is about moving on. Huwag mo nang balikan ang masakit na nakaraan. Kumulas ito mula sa hawak niya at pinagmasdan nito ang mukha niya. He felt uncomfortable because she looked at him with sadness in her eyes. Bakit hindi mo sundin ang sarili mong payo, Adriel? Dahil katulad ko, nabubuhay ka rin sa nakaraan mo.
kaya hindi mo na-enjoy ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Nakakalungkot mga kafelisidad, kasi kapwa malungkot ang nakaraan ni na Adriel at Cassandra. Pero mapalitan kaya ng saya ang lungkot ngayong magkasama na silang dalawa? Kaya naman, abangan!